Hello mga kasari, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Sobrang maganda ang weather kahit na sobrang init. So for today's video guys, about sa mga paninda ang ating pag-uusapan. 'Di ba madalas ko nang nabablog mga kasari sa inyo na ang isa sa nakakalugi rin ng sari-sari store natin or ng mga iba pang tindahan is yung kanilang pagpapautang. Meron pa guys na pinakamahalaga na dapat iwasan ng ating mga sari-sari store owner, pati na rin ako. Kasi ito ay nangyari din sa akin ngayon. Yun guys, ang pag-check ng mga expiration ng ating mga paninda. Ako mismo guys ay hindi naging mapagmatsyag at mapanuri sa aking mga paninda, kaya nagkaroon ako ng expired na Angel Creme Densada. Alam niyo naman guys na medyo pricey ang puhunan ng Angel Creme Densada. Pero guys, ito ay hindi ko sinasadya na ma-expired. Dahil mga kasari, isa lang naman yung meron ako nito. Kasi minsan guys, may naghahanap talaga sa akin ng creme densada. Nung may naghahanap sa akin, wala akong creme densada. Pero wait lang guys, ang ingay ni Basha. So, ayun nga po, bumili ako ng nung may naghanap sa akin. Syempre, bumili ako ng isang peraso. Ang presyo ko pa nga dito mga kasari sa Angel Creme Densada is 65. Mahalata nyo sa lata. Ayan guys, mahalata nyo na madami na siyang kalawang. And na-expired po siya noong May 31, 2026. May 31. So, siguro hindi na talaga siya pwede kasi nasa 2 months na siyang expired. And hindi ko alam kung okay lang ba to na tunog niya. Parang ang tunog niya parang evap. Diba creme densada pinagsamang cream tsaka condensed to. So malabnaw na siya. Ewan ko kung malabnaw ba talaga yung creme densada kasi hindi naman ako usually talaga gumagamit ng creme densada. Ayan siya oh. Sana pala kung naging mapanuri ako sa aking mga paninda, mas madalas akong nagche-check ng mga expiration, hindi to aabutan ng expiration sa akin. Kasi mga 1 week before to ma-expired, iko-consume ko na to, gagamitin ko na to, and babayaran ko para hindi ako malugi. Or kahit hindi ko bayaran, basta gamitin ko lang. Kasi sayang naman ang pagkain, 'di ba mga kasari? Kung aabutan lang ng expiration, walang bumibili sa tindahan mo, edi maigi na pakinabangan mo kaysa abutan ng expired. 'Di ba? Tulad nito guys, magkano puhunan nito? Magkano na puhunan ngayon guys ng creme densada? Wala akong idea. Comment kayo guys sa baba kung magkano na ito kay Pure Gold. Kasi kay Pure Gold ko to nabili eh. Ayan oh. 410 ml. Malaki siya. So, ito yung pinaka dapat nating iwasan. Daming langaw. So, ito guys yung pinaka dapat nating iwasan sa ating tindahan. Yung aabutan tayo ng expiration. Kaya mga kasari, yung mga delata ko dito, kung ano lang yung hinahanap sa akin ni customer, yun lang ang ibinebenta ko. Hindi ako nagbebenta ng mga delata na hindi naman kilala dito sa lugar namin. Kasi bawat lugar, may mga delata, certain ang kawitan. Wait lang guys. So, ayun nga guys, pagpasensyahan nyo na yung mga alaga ko. Bawat lugar kasi may mga certain na mga delata na mabili talaga. May mga store na mabili yung ganon. May mga ibang tindahan na hindi mabili yung ganon. Parang ganon guys. Tulad dito guys, hindi masyadong mabili dito yung mga delata na for like example yung mga beef loaf, hindi mabili dito guys yung mga beef loaf. Yan, meatloaf ang mabili dito. So ayun, hindi ako bumibili, although meron akong isa dito. Mamaya nga i-check ko yung expiration niyan. Iisa-isa lang yan pero walang bumibili. So, kapag malapit na yung expiration niyan, di iluluto ko na lang yan para mapakinabangan at hindi masayang. So, yun guys, ugaliin din natin. Number 1 na, 'di ba? Sabi ko sa inyo na ikinalulugi ng sari-sari store is yung pagpapautang natin sa
customer tapos tatakasan tayo. Second is ito din, nakakalugid din mga kasari yung inaabutan tayo ng expiration, and at the same time sayang yung pagkain kung aabutan lang ng expiration imbes na napakinabangan natin. So ayun guys, sayang yung ipinuhunan natin dito kasi magkano rin guys yung puhunan dito sa creme densada. So, ayun guys, update lang din dito sa tindahan. Bihira lang naman ako guys na magkaroon dito ng mga expired na items. Kasi hindi naman ganun din kadami yung stocks ng tindahan natin. Mas gusto ko guys yung lagi tayong namimili. Ayan yung ating tindahan. Kasi yung mag-i-stock tayo ng sobrang dami tapos hindi naman mabibili sa tindahan natin. Pero kami guys, nagpe-pure gold na lang kami. Parang mga na lang. Wala kasi ako mapagpatungan ng maayos ng cellphone ko. Parang mga na lang kami nagpe-pure gold. Once a week. Last na nag-pure gold kami Saturday. Ngayon is Wednesday na. Hindi pa ulit kami nakakabalik kasi marami pa namang paninda. Meron pala ako guys, kakachat ko lang dun dito sa ahente ko dito ng mga Sting. Diyan ako kumukuha sa NSD Trading. So nag-order ako ng 5 dosenang Sting and then 3 dosenang Cobrang Dilaw. So yun, medyo 3 days na yata kung walang Cobrang Dilaw. May dumaan. And then yung Sting natin mga kasari is paubos na. Iilan na lang, wala ng 1 dosena yung stock natin dito. So nag-order na ako. Magla-lunch lang daw yung mga nagde-deliver and then i-deliver na sa akin. Sabi nung may-ari. Doon kasi ako sa may-ari nag-chat kasi medyo close ko din ng very very light kasi napakatagal ko na silang ahente. Matagal na akong bumibili sa kanila. Minsan nga ako pa yung nasadya doon. Pero ngayon guys, hindi kasi makaalis sa tindahan. Hindi tayo makapagsara kasi sayang din yung benta. Kapag may bumili or nagpapa-Gcash, sayang din kasi wala namang ibang nag-Gcash dito. Tayo lang. So, medyo matumal din kasi ang Gcash. Kaya kung magko-close ka pa, tapos sakto may dadating na magpapa-Gcash, tapos malaking amount pa, di sayang, 'di ba? So, nagpapa-deliver na lang ako. Hindi naman sila magkokonsumo ng sobrang laki sa gas, sa gasolina, kasi sobrang lapit lang. Kung mga matyaga-tyaga nga lang, pwedeng lakarin yan. Kaso guys, mabigat naman ang Sting at Cobra, 8 dosena yung order ko. So, antayin ko na lang. So, sabi din ng may-ari, napakabait niya, ni Ate Franz, kapag hindi daw na-deliver after lunch, i-chat ko daw siya. Sabi ko, hehe, sige po. Tapos, ayun, yung emoji na nakasmile. Nahihiya kasi akong sa kanya, mag-chat ng mag-chat, baka kasi makulitan sa akin. So, update ko na lang kayo guys kapag dumating na yung delivery natin ng Sting at Cobra. A few moments later. Guys, ayan nagsasara na si partner ng gilid. Pero yung delivery natin ng Sting at Cobra ay hindi pa rin po dumadating. Ayan po, madilim na sa labas. Mag-aalas 7 na nga eh. Yan Hindi pa rin dumadating yung Sting at Cobra natin. Hindi ko alam kung hanggang anong oras or tapos na ba yung delivery hours nila. Pero kanina ko pa yun in order eh. Sabi ay madi-deliver din daw, pero wala pa. So, bahala na kung dadating. Finally, bago kami mag-close ng tindahan ay dumating din po yung order ko na Sting at Cobra. Kanina guys, na-update ko kayo na wala pa, pero after siguro 10 minutes dumating din sila. So, dumating din yung order ko. Dumating din yung nag-deliver. So, meron tayong 5 Sting, 5 dosena, and 3 Cobra. Bali, yung presyo po niya is same na po. Same na po. Dati magkaiba po yung Sting at Cobra yung puhunan. Ngayon po, 199 po. Ayan 199 yung Cobra, 199 yung Sting. So, pumatak yung Cobra ng 597, 995 naman yung 5 Sting. So, binebenta po natin guys yung ating Sting ng 22, yung Cobra ay 22 pesos din po. Bali sa 199, ang puhunan ng 1 dosena, divide natin sa 12,
Pumapatak po na ang puhunan po ng isang sting at cobra ay 16.58. Last po natin yung bentahan natin na 22. Meron po tayong tubo na 5.41. May nagsasabi sa akin mga kasari na ang bentahan daw nila ay 25 pesos. Bakit daw ang bentahan ko is 22? So ang explain ko dun sa nagsabi sa akin noon, meron na din naman 5 piso mahigit. Why not? 'Di ba? Na hindi ko i-22. So yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Aayusin ko na rin to, isasalansan ko na din dito. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!